Welcome back sa akin channel mga ka-sweet at magandang araw sa inyo. Ang ating pag-uusapan ngayon ng ating topic ay ang unang taon o anibersaryo sa kasaysayan ng Pilipinas na ang dating Pangulong Duterte ay dinakip dito sa Pilipinas at dinala sa The Hague, Netherlands. At sa paggunita ngayon ng isang taong anibersaryo ng dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands ay natanong ng media kung ano ba yung masasabi, ano ba yung kanilang pananaw kung sasali bang muli ang Pilipinas sa ICC. Dito sa video na ito ay parang takot na sumagot itong si Antimo Claire Castro. Bakit? Kapag naging presidente na ba si VP Sara, takot kang mabalikan? At panoorin natin. Position ng Palace in terms dun sa panawagan ng bumalik sa Rome Statute? Hindi nagbabago yung stance ng Pangulo. Hindi pa rin po tayo ngayon magre-rejoin sa ICC. Bakit daw po? Ano sabi ng Presidente? Yan lang ang binitawan sa akin na salita ng Pangulo. Yung position ng Ayun lamang daw ang binitawan ng salita ng Pangulo. Pero tama naman, kung yun naman talaga ang binitawan, na sigurong magsalita dahil syempre, papalapit na ang 2028. Di ba noon, parang pinagbabalaka nila na mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Siya pang nakaupo ngayon. Pero siguro na pag-iisip-isip din nito ni BBM na what if maging presidente na si VP Sara tapos kasali na ang Pilipinas sa ICC. Takot siguro itong mapadampot itong si BBM papunta sa Netherlands sa ICC. Takot mabalikan. Kasi nga naman, imaginein mo, hindi naman nakasali ngayon o noon pa man na Duterte administration, hindi nakasali ang Pilipinas sa ICC. So wala silang jurisdiction. Pero ang sinasabi ngayon ni Antimo Claire Castro ay hindi na muling mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Pero bakit pinadala nila ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands kung hindi nakasali ang Pilipinas sa ICC? Hindi ba? Kung matapang kayo BBM, isali nyo na ang Pilipinas sa ICC. Total, naipadala nyo na ang dating Pangulong Duterte sa ICC kahit wala naman jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas ay hindi naman kasali ang Pilipinas sa ICC. Total, nilabag nyo na naman ang soberanya ng Pilipinas. Lubos-lubosin nyo na. At kapag si Vice President Sara na ang nakaupo sa 2028, paano kung kayo naman ang balikan? Siyempre, matatakot kayo kaya ayaw nyong mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Ganyan kayo katakot. Lalo pang nabigyan ng takot kay BBM at sa administrasyong ito ang sinabi ni former National Security Advisor na si Dr. Clarita Carlos. Ang sabi niya, sa 2028, Sara will win. Imagine dating National Security Advisor ni BBM na ito. Pero ang sabi niya, si Vice President Sara daw ang mananalo sa 2028. Kaya't humanda na kayo. Kaya ngayon, nababahagang buntot ninyo. Ang sabi niyo noong hindi niyo pa nadadala ang dating Pangulong Duterte, hindi niyo pa nakukuha papuntang The Hague, Netherlands, sabi niyo, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi mangyayari na ipapadala ang dating Pangulong Duterte. Pero Diyos ko po, suddenly, biglaan ng mga pangyayari. Kinuha nyo agad-agad. So, talagang number one. Ang sabi nga ni Mama Lenny, number one na sinungaling si BBM. Mga words niya, hindi totoo, hindi nagkakatotoo, at hindi niya gagawin. Tapos ngayong tagumpay, success ang plano, napadala ang dating Pangulong Duterte sa ICC, sa Netherlands, at malapit nang matapos ang termino mo, BBM, ay ngayon sasabihin mo, hindi na magre-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Siyempre, paano kung nag-rejoin? Pina-rejoin mo ang Pilipinas. Tapos, sa 2028, nanalo si Vice President Sara. Siyempre, matatakot ka nga naman na balikan at gawin ni Vice President Sara ang ginawa mo kay dating Pangulong Duterte ay gagawin sa iyo. Ipapadampot ka din at dadalhin doon sa ICC. Kaya ngayon, tikom ang bibig mo tungkol sa usapin ng rejoining
ng Pilipinas sa ICC dahil ayaw mong mabalikan. Takot ka rin pala. Ito ay hindi malilimutan ng taong bayan ng sambayanang Pilipino. Kaya naman may mensahe si Vice President Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, kinugunitan natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Tama. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangang manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Hanggang ngayon, masakit pa rin, syempre, kay Vice President Sara at sa sambayan ng Pilipino at sa kanyang mga taga-suporta. Kasi isang taon na, imagine, isang taon na naandun si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. At ang ating Supreme Court na Pilipinas ay nakakalungkot. Parang wala pa rin yatang desisyon doon sa habeas corpus ng Duterte siblings. Bakit ang tagal? Bakit ang tagal lumusad? At dahil nga dyan, ay maraming mga Pilipino ang umaasa sa kapwa natin mga Pilipino na pagdating sa 2028, dapat gawin nating Pangulo ang anak ng dating Pangulong Duterte na si Vice President Sara. Tandaan natin isang taon na ang tanging kinakapitan na lang ng mga Pilipino ay ang pagdarasal na makauwi siya ng buhay. So yun mga kaswit, ipagdasal natin palagi ang dating Pangulong Duterte. Isipin natin ang kanyang mga nagawa, ang kanyang mga legasiya para sa mga Pilipino, sa bansang Pilipinas. Ipagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan at naway makauwi pa ang dating Pangulong Duterte at mahintay pa si Vice President Sara na maging Pangulo ng Pilipinas. Ano ang inyong masasabi mga kasweet? Abay, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.